DZRH, the Elizalde. Forget the past, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang, Isang mapayapang hapon Pilipinas. Narito ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Bago ang lahat, isang shameless plug muna muli. Inaanyayahan kayo ng Ballet Manila na manood sa aming 19th season opening performance, ang Kay Ganda ng Ating Musika, an OPM Festival na magbubukas na sa darating na Biyernes, August 22, alas 7 ng gabi sa Aliw Theater. Huwag ninyo pong itong palalampasin dahil sa unang pagkakataon magkakaroon ng ballet version ng inyong paboritong evening program sa Love Radio na TLC o True Love Conversations. At syempre pa, kasama din ang sikat na program host nito na si Papa Jack. Kaya magkita-kita po tayo sa Kay Ganda ng Ating Musika, an OPM Festival mula sa Ballet Manila. Tickets are available at Ticket World. Call 891-9999 or go to www.ticketworld.com.ph. At babatiin ko muna ng happy birthday si Fred J. Elizalde, ang aking asawa. Happy birthday, darling! Okay. Balik na tayo sa ating programa. Samantala, sa hapong ito, kasama natin ang isang contemporary sculptor na kung tagurian ay Visual Olympian dahil napili ang kanyang obrang Dancing Rings bilang grand prize winner ng isang International Olympic Art Contest sa Switzerland noong 2008. At sa ngayon, ay makikita natin ang replika nito sa Rizal Park malapit sa entrance ng Quirino Grandstand. Kaya't huwag kayong aalis, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang premyadong Olympic artist na si Ginoong Jose Joe Datuin. Isinilang noong 1956 sa Dagupan City, Pangasinan, ngunit lumaki sa Tondo, Maynila, si Jose Datuin ay unang naengganyo sa sining dahil sa kanyang ama na mahilig gumuhit. Estudyante pa lamang ay madalas na siyang sumali sa mga art contests at naging layout artist ng kanilang school paper. Di naglaon, kumuha siya ng fine arts mula sa University of Santo Tomas kung saan naging guro niya ang mga modernists na tulad nina Angelito Antonio, Leon Pacunayen, Mario Parial, Leonardo Hidalgo, Sinon Rivera at Bonifacio Cristobal. Tinanggap niya ang Benavides Award mula sa UST nang magtapos siya noong 1977. Bilang professional visual artist, nakapagtanghal na siya ng ilang solo at group exhibition sa Estados Unidos, Europa, Australia at Asia at naging Freeman Asian Scholar din sa Vermont Studio Center sa New York. Ilan sa kanyang mga naglalakihang obra ay kasalukuyang makikita sa Rizal Park at sa Philippine Heart Center. Isa sa naging malaking karangalan para kay Joe ay ang magwagi ng grand prize sa sculpture category ng International Olympic Committee Sport and Art Contest na ginanap bilang paghahanda para sa 2008 Beijing Olympics. Nauna pa dito, naging medalist din siya sa 1980 Moscow Olympic Poster Design Competition na ginanap sa Russia. Bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon bilang iskultor, ginawaran siya bilang patnubay ng sining at kalinangan ng lungsod ng Maynila noong 2010 at tumanggap ng 10 Outstanding Filipinos or TOEFL Award noong 2012 at ng Ani at Dangal Presidential Award mula sa National Commission for Culture and the Arts noong 2013. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa ating panauhin sa hapong ito, ang premyadong contemporary artist na si Ginoong Jose Datuin. Joe, and welcome to Art to Art. Ay, magandang hapon din po. Nakikita naman natin, napapaligiran tayo ng iyong mga obra dito, and I do see all the rings and the connection dun sa Olympic. Okay, let's talk about you as an Olympic artist. Tell us about the two
Olympic-related art competitions kung saan kayo nagwagi? Noong 1980, nag-umpisa ang pagkikipag-competition ko sa Olympic. Ito ay yung poster design competition sa Moscow. And sa contest na yun, 6,000 participants around the world. Isa ako sa napili na prize winner ang tawag nila. So siguro within the top 10 area. From 6,000, you were in the top 10? Top 10, oo. Wow. So I was, hindi ko nakuha yung pinakamataas pero napabilang ako sa na selected na pinakamagaling na nagdibuho ng poster noong 1980. And then, itong 208, nagkaroon na naman ng competition kasi ang Olympic competition, every 4 years din yan. Every time may Olympics. May Olympics, Olympic merong Okay. art competition. And then, sabi ko this time, gusto kong makuha yung pinaka-asam-asam kong yung gold, yung pinaka-grand prize. And then, and luckily, and with actually, konti lang ang preparation ko during that time, nung in-announce yung competition, nasungkit natin yung first gold sa art, sa Olympic, nung 2008 sa Lausanne, Switzerland. Okay. And this is all about, ang theme doon ay Olympism. Yes. So, nag-conceptualize ako na dapat related doon sa kung saang bansa ginaganap, which is Beijing, yung that time, yung 2008. And then, anong relevance nung ginagawa ko sa lugar o doon sa panahon. So, tamang-tama naman, kasi itong mga rings ko during that time, meron akong one-man show coming up. Okay. So, yung 2 to 3 weeks preparation, na-cut short ko yun. Okay. Nakapaggawa ko ng isang masterpiece through that, yung pagkakataon na ginagawa ko yung one-man show ko, yung preparation. And then, dahil wala akong pyesa or wala akong pwedeng i-offer sa Olympic, napagtuunan ko ng pansin ng rings ko. During that time, ang ginagawa ko, puro pabilog. Kasi may mga transition ako before, hindi puro bilog ang ginagawa ko. Puro half circle, or tabi-tabingi kuminsan. Pero, So you went through mga phases. oo, no? iba-iba. So, parang nagkaroon ako ng parang swerte kasi nung inumpisahan ko yung bilog-bilog, nagpo-perk up yung sales ko. Yeah. So during that time, sabi nung gallery, "O Joe, gumawa ka na ng mga bilog-bilog mo. Kasi ito na siguro yung time na makakabenta ka na ng marami." So tamang-tama yung onset ng contest. Yeah. Okay. So, okay. parang blessing in disguise na nagkataon na maganda na yung pagtakbo ng mga rings ko, tamang-tama may contest. And then after a while, pinadala ito, actually nagkaroon ng regional competition. Ay, ibig sabihin, dito lang muna. So, nagkuha sila ng mga contestants and mga participants. Nanalo ako doon sa sculpture category. Okay. So I got the first, and then ito ay kinuha na ng litrato, and then pinadala doon sa Switzerland. Okay. So nagkaroon ng selection. Yeah. Kasi hindi mo maipadala na kaagad kasi ang dami. Yeah. 35 countries ang kalaban ko eh. Oo. So lahat ng picture, so from may elimination, napili na finalist sa picture pa lang. Okay. And then pinadala na namin. Yung ano. Ang laki noon, mga almost 4 feet. Okay. Kasi mayroong specification na hindi ka pwedeng lumampas. Kasi pagka lumampas ka, wala na, out ka na. So, in short, pinadalang litrato and then na-select. So, finalist tayo sa picture. And then, etong ano nito, piyesa, nung
nung finalist na pinadala na. And then, So ano yung naramdaman mo nung sinabi sa'yo na finalist na at ipapadala na yung actually, sculpture mo sa Switzerland? kumaba ako. Aha. Pero actually, ang pakiramdam ko noon, 101% mananalo tayo. Talaga? Kasi based on yung mga kaibigan ko na pinagpakitaan ko ng litrato, nagkakaroon sila ng ghost bomb, yung parang nasi-shake sila. Yeah. So sabi ko, mukhang panalo na yata. Okay. Kasi pag once na kumari may pinagpakitaan ka ng artwork mo, walang reaction, dead ma yun, medyo alanganin. Ito lahat ng pinagpapakitaan ko prior to, nandun na yung artwork ko, pero may mga litrato ako noon. Ibang reaction nila mananalo palagay ko. So ano yung naramdaman mo nung nanalo ka na and sinabi na sa'yo na nanalo ka? So actually, nung ako yung nakasagap ng balita. Ikaw mismo? Oo, kasi through internet. Okay. So, nung makita ko yung pangalan ko, nanalo ko, nakalagay. Pero akala ko second place lang ako. So, Okay. yung enthusiasm, parang second lang ako. Pero nung Second lang? Diyos ko, out of 6,000 entries, second, masaya na ako noon, no? Hindi, feel ko lang, no? Okay. Pero sabi ko, kasi ang aim ko talaga, makuha ko yung gold for the country. Okay. So, nung kinocrawl ba tawag doon? Parang inaano ko yung... Sinuscroll mo scroll, parang gina. yung... Aba, tumataas. Aba, nasa harapan pala yung pangalan ko. So, means ako yung nanalo ng first. Okay. So, wala, talagang parang stand ako. Yung bang na... So, sinong una mong tinawagan o sinabihan? Actually, sa bahay. Sa Nasa bahay bahay? kasi Okay, ako. Kasi sa bahay, andun yung computer. Aha. And then, andyan lang yung mga pamilya ko. I mean, so, yung misis ko yung unang naka... Siyempre, unang sigaw, no? Sabi ko, hindi ka naman makasigaw that time. Kasi nung nakita ko gabi, usually, pag may mga ganung mga balita, usually, sa umagang-umaga ko minsan, ako dahil ang hirap mag-surf kung minsan sa umaga medyo maraming madaling Tapos nakita ko nga, sabi ko first. Wow. Yun ang ko. Tapos sinabihan ko kaagad yung wife ko na we won the first, sabi ko. Ayun nga, nagtatalon-talon lahat. Tapos yung mga anak ko, talon-talon kami kasi siyempre Olympic yan eh. Siyempre. So talunan lahat, So yun ang naging first reaction namin na ito yung dream come true ko kasi I've been dreaming this, maliit pa ako. Yung pagkapanalo ko sa 1980 Moscow, almost dream fulfilled ko. Pero hindi ko pa, gusto kong makuha talaga yung tunay na gold na talaga. Okay. So, So you talk about a dream come true. So magbalik tanaw naman tayo dun sa, nung maliit ka pa, talaga bang gusto mo nang maging isang sculptor? Maliit ka pa? Yeah, actually, nasa family namin. And then, it runs in the family kasi mga uncle ko, during that time, nasa cinema, mga designer sila ng cinema where wala pa yung mga tarp noon. So, meron yung talagang merong mga grid lines na canvases. So, I keep on kasi every vacation time, dinadala kami ng father ko. Vacation kami lahat doon. Okay. Tapos kinukuha lang kami pagkatapos ng vacation. So I used to tumatambay ako doon sa where they make the illustrations, etc. Yun ang nag-ano sa akin. Nasabi ko, artist pala kaming pamilya. Yeah. So doon nag-ano na. But you first became a visual artist. Yeah, oo. Pero ang first love ko talaga sculpture. Okay. And then second yung mga graphics and pero nakilala ko noon sa painting. Okay. Yung sculpture comes after winning the Olympic. Okay. And who would you consider your mentors? Actually may formal education ako ng fine arts sa UST. Doon nahubog actually yung ko sa fine arts na tinatawag. Ang mga mentors ko, I'm lucky. I mean, nung after
No, sa school pa lang, andyan na yung mga may pangalan de kalidad Mga Cristobal ang pangalan niya, yung sa mga, what do you call this, sa mga paggawa ng anatomy, and then Hidalgo. Pero yung pinsan ni Hidalgo, kasi maraming Hidalgo rin Like, for example, Amorsolo, gano'n, no? So may mga relative sila na nagturo. Kagaya ni Mr. Hidalgo, relative nung Hidalgo na sikat na ano. Pero mahusay din na teacher namin. And then si Mr. Antonio, yan ang mga mentor ko. And then after schooling, naging mentor boss ko sila Arturo Luz, Mr. Luz, Yes. na naging national artist. Yes. Si Mr. Elizalde Navarro, Aha. naging ano ko rin, mentor boss ko. Kasi boss, habang boss mo siya, gina-guide ka niya. So, sa dalawang national artist na yun, lalong sumidi yung ano ko. Wow. Sabi ko, siguro tutuluyan ko na ito. I mean, you have to, dapat maging magaling din ako. Parang gano'n. And siguro sa blood ko na rin, kasi nasa family namin ang I pagka-artist. Okay. Yun. Sige po, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang contemporary artist na si Jose Datuin. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, ang full-length opera na Rigoletto ng Italian composer na si Giuseppe Verdi ay itatanghal sa August 22 alas 7 ng gabi at sa August 24 alas 3 ng hapon sa tanghalang Nicanor Abelardo ng Cultural Center of the Philippines. Tampok sa title role ang Korean baritone na si Daesun No, kasama ang sopranong si Yoon Kyung-yi at tenor na si Jae Wook Lee. Kabilang din ang mga batikang Filipino vocalists na sina Ronan Ferrer, Nenen Espina, Thea Perez, June Francis Haranilla, Noel Ascona at mga lalaking miyembro ng Coro Tomasino. Ang CCP ay matatagpuan sa Ross Boulevard, Pasay City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 832-3704. Inihahandog ng MCO Foundation ang sopranong si Stephanie Ann G. Aguilar, prize winner sa 2012 Jovita Fuentes Vocal Competition, sa isang solo recital sa August 20 alas 7 ng gabi sa Ayala Museum, Makati City. Aawitin niya ang mga obra nina Berlioz, Schubert, Rachmaninoff, Puccini, Torina at Molina. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa ticket. Kasama pa rin natin ang award-winning Olympic artist na si Jose Joe Datuin. Sir Joe, tell us about your medium. It's stainless steel, right? Sa sculpture, stainless steel. So,
maganda kasing ano to, medium. Kung ikukumpara sa ibang medium na ginagamit. So, depende sa pag-specialized mo Okay. yung medium na yan. And then, para sa akin kasi, may a certain, yung bang may zen na Okay. yan, Aha. na gini-gives up niya pagka, pag natatapos ko na siya or ano, may certain luster na kinasasaya ko. Okay. And then, sabi nga nila, yung ibang mga naging collector ko, maswerte. So, lalo akong ginaganahan pag ginagawa, lalo pagka finished product na. Minsan kasi hindi mo nakikita pag hindi pa buo, kasi kalas-kalas yan. So, plus yung, to the fact na yung adjudged as number one sa buong mundo. So, lalong tumibay yung ano ko na, ito yung medium ko na gusto kong gawin. So, I don't know kung anong magiging... What made you decide on and focus on stainless steel? Nung inumpisahan ko ito, actually, ang ano ng sculpture dito sa atin, hindi pa ganun ka... So, ang Pilipinos are more on painting. Iilan lang during the time nung pumutok yung Beijing Olympico. Ilan lang kami sculptor actually. So mabibilang mo lang sa daliri. So selecting the materials, kasi kakaiba siya eh. Kaya lang expensive. Yun ang problema. Medyo expensive. You have to meron kang pondo para makagawa ka ng isang pyesa. And then, kailangan ma-move mo siya. Kung hindi ka na makakapunta sa another piece. So, ganun siya very expensive. And yung procedure, medyo mahirap din. So, kakaiba siya. Walang gumagawa. And then, napapaligaya niya ako. So, yun ang siguro nag-concentrate ako sa stainless. But you also, like, yung, ano bang tawag dun sa, painting ba ito o sculpture ang nasa likod po ninyo? It's a combination of sculpture and painting, right? Mixed media ang tawag ko So, dyan. mixed media ang tawag niya. Actually, yung nakikita ninyo nito, I call this style, bago ito actually, wala pa sa merkado. It's a Filipino fusion. Ito yung ngayon, may nag-handle sa akin sa States, sa New York, specifically sa Chelsea area. Ito yung pinopromote nila ngayon. Kasi magkakaroon ako ng one-man show sa June, next year. Okay. Sa New York. Ito yung going mainstream ang tawag ko. Okay. Kasi nakapunta na ako doon before, pero ito na yung continuation, continuous na. After that, yung mga initial trip ko sa New York or sa America. So, I don't know what will happen, pero I'm so optimistic na yung mga dreams ko, na susunod pang mga dreams ko, mapupulfill ko through these mga artworks na ginawa ko. But meron din kayong one-man solo exhibit show that is ongoing. In fact, sana mahabol pa ng mga listeners natin. Matatapos siya bukas. Yeah. Tell us about that show. Actually, it's a one-man show, pero nakamix ako sa isang group. We call ourselves, or kasi magkakasama naman kami, Benavides group, art group. Okay. Ito yung mga batikang artist na taga UST, nag-graduate sa UST, artist sa UST. So, kasama ako doon, and then sana pumunta sila, makita nila yung kagalingan ng mga uste, na tinatawag na mga ito na yung mga tinatawag na what do we call ourselves na hindi kabataan pero matinik. Okay. Makikita ito sa
definitely sa Elements Gallery, Aha. sa SM Aura. So makikita nila itong relative nitong nandito sa background ko. Okay. Na Mixed media. Mixed media. It's a combination of painting and sculpture, no? Okay. Stainless and acrylic on canvas. Okay. Nasabi ninyo kanina na noong 1980, kukonti lang ang mga Filipino sculptures. And ngayon, marami na, no? Mga Filipino sculptors. How do you make yourself stand out among all the different works na lumalabas ngayon? Kasi dahil siguro sa refinement ng work ko, and then yung prestige na naibibigay, hindi lang sa akin, pati yung bansa natin, siguro diyan ko may na hindi lang sa benta, no, siguro may pagmamalaki ko na nakaka-gain siya ng so much prestige, sabihin ko na lang kasi hindi ko mahugot yung word. No? From among the competitors. Na ang dream ko sa kanya na someday can pair with the great arts of the world itong ginagawa ko ngayon. So pero hindi ba na-prove mo na yun dahil Yeah. out of 6,000 entries, we got our first Olympic art competition gold. Yeah, that's right. Pero during that time, 1980, that's poster design competition. Yeah, okay. And yung 208, yun yung sa sculpture. And yung scarcity ng sculptor natin, ewan ko siguro, parang sinabi mong nung si Bata Reyes nagbibilyar, dumami ang nagbibilyar, no? Parang siguro naging rin kami, naging catalyst kami ng pagbabago siguro. Nagkaroon ng interest yung ibang artist na maglilok. So, inspired ako doon dahil nainganyo mo yung co-artist mo. That's right. Yung mga natutulog na kaisipan na maggawa. Pero ang ko lang sana, maging sensitive, na maging creative at innovator sila. Okay. So, sana nakikinig yung mga mga would-be, future, yung budding, yung mga that's right. sana yung dream nila na maging isang kilalang sculptor. And then they must challenge themselves. No, wag silang mag-stick lang na kung ano lang yung nakikita nila, pagagandahin nila. No, they have to challenge themselves kagaya ng ginawa namin sa sarili namin. Na we got out from our yung norm na kailangan gagawa ka na hindi lang para sa sarili mo, para sa country mo rin, no? So ganun dapat para mag-stand out yung work mo. Kasi if you stay just sorry to say, mangungopya ka lang, what's the challenge, no? Gawin mo yung kung ano yung nararapat. Pwedeng mong inspirasyon yun, pero not necessarily kokopyahin mo. Inspiration mo, okay. You have to be original, you have to be an innovator, you have to be, you challenge yourself. Yun. And you do this consistently, you challenge yourself. Yeah, kasi kailangan we have to mark ourselves na someday you reach that goal. But was there ever a point habang getting there na naging frustrated kayo at gusto ninyong mag-quit or pumunta ng ibang trabaho, pumunta ng ibang sining? Yeah, many times actually. It's ang sabi ko nga, life is a continuous challenge or struggle. Oo, kuminsan ang dami-dami mong accolade, kuminsan yung accolade na yun, andyan lang. Yung parang, kuminsan na-achieve mo na, pero parang sad ka pa rin. Bakit? I don't know, siguro meron pang hindi ka na-reach Pero kuminsan, siguro on my part, yung competition, nakuha ko na yung pinaka-zenith ng So siguro, ang gusto ko lang ma-reach siguro, yung pinaka... ang hirap no? You got there. Yes. Parang ang hirap pero na what is your life after that top gold
award, you know, after that, saan pumupunta? Saan pumunta? Yung pagkapanalo, siguro ito pa yung magpupush sa akin para siguro, I mean, kasi ang ano ko is to make a legacy, Yes. no, from that winning. Yes. Kasi naniniwala ako, isa lang yan sa mga na magtutulak sa akin na para mai-share ko ito. I mean, sa kapwa ko, Yes. o sa kaparis kong artist, o sa mga bagong artist na darating. So, this might, yung mag-serve ng inspiration sa mga susunod na generation. And I'm sure you already are an inspiration to the next generation. Thank you. Sir Joe. And maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa Thank aming you. programa. We wish you all the best. Hanggang bukas, makikita pa ang inyong exhibit sa SM Aura. And aabangan natin sa June 2015 sa New York naman. Yes, Okay? yeah, So, thank more you. power. God bless. Salamat din, Lisa. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po si Lisa Macuja, ang inyong balerina ng bayan, nagpupugay sa artistang Pilipino.